Anong kabangagan na naman ba itong nangyayari ngayon mga kababayan? Di ba sana natutuwa na tayo dahil sa wakas mga kababayan, mayroon nang napangalanan at mayroon nang direktang testigo sa pagdadala ng bulto-bultong pera mga kababayan kina Tambaluslos at Zaldico. At bago po nag-umpisa na basahin mga kababayan itong ex-marine na si Orly Ortega, ang kanyang sinumpaang salaysay mga kababayan, ay tinanong siya ni Marcoleta, di ba? Notarized ba yung affidavit mo? Ang sabi niya, yes, notarized po. Pero mukhang mayroong gumalaw mga kababayan dahil yung abogadong nagnotaryo sa affidavit na iyon na binasa ni Orly Guteza sa Senado ay dinis-on mga kababayan ng abogadong di umano'y nagnotaryo. At mukhang siya pa ang mauunang makakasuhan mga kababayan dahil sa falsification. Falsified daw ang dokumentong iyon, Diyos ko Lord. Ano ba ang totoo? Nanotaryo o wala? Sino ang pumirma? Hindi rin kinlaro nila mga kababayan kung bakit naging falsified. Naging falsified ba ito dahil hindi niya dinisclose ang dokumentong iyon na nonotaryuhan ng abogado is gagamitin sa Senado? Baka yan mga kababayan, hindi na disclose. Gayon pa man, sa tingin natin, hindi po ma-invalidate mga kababayan yung sinumpaang salaysay ni Orly Guteza doon sa Senado. Pwede naman siya magpanotaryo sa ibang mga kababayan, abogado doon sa kanyang affidavit. Kahit nga walang mga kababayan, notaryo ng abogado, tatanggapin pa rin ito dahil under oath ka. Pero, malamang sa malamang mga kababayan, makakasuhan siya ng falsification of document. Diyos ko Lord, siya pa ang naunang nakasuhan sa halip na ang mga kawatan. Panoorin niyo po ha. Tuluyan na ngang inilaglag ng sarili niyang empleyado si Ako Bicol Party List Zaldico Ako Bukol. kaugnay sa isyu ng korupsyon. Sa Senado, ikinuwento ni Orly Guteza kung paano Orly Guteza dinadala kay dating House Speaker Martin Romualdez ang male-maletang pera. na tinawag pa nilang basura. Pero, sino nga ba si Orly Guteza? Sa nakuhang resume ng Bilyonaryo News Channel, tubong masbate si Guteza. Nagmasbate pala siya. Tapos ng BS Criminology sa Criminology. St. Ferdinand College, 5'6", 81 kilograms. Ligan Isabela, Roman Catholic, married. at isang retired personnel ng Philippine Marine. Sa kanyang work experience, lumitaw na bago siya magtrabaho kay Kong Zaldi, Trabaho pala siya sa VP pero siguro ibang vice president yan mga kababayan. naging VIP security siya ng mga government offices tulad ng Bureau of Customs, Office of the Vice President, Bucor, at Presidential Communication Operation Office. Bakit palipat-lipat? Pinabulaanan naman ni Security agency pala ang parang pinasukan niya mga kababayan Attorney Peachy Rose Espera. Eto na sinasabi natin mga kababayan, dininay. Bakit dininay? Bakit mayroong pirma? Hindi klaro ang istorya ng mga kababayan Invalid ba yon dahil hindi niya dinisclose na gagamitin niya sa Senado at nanotaryuhan ninyo? Mayroon ba kayong dapat disclosure pa dapat na gagawin? O sadyang nilagay ang pangalan niya? So Lord, takot lang mga kababayan ang abogadong ito na humarap doon sa mga kababayan sa mga taong na-involve. Notaryo sa ipinakitang affidavit ni Orly Guteza sa Senado. Ayon kay Espera, falsified and unauthorized ang pirmang makikita sa nasabing dokumento. So paano na yan? Siya pa ang unang makakasuhan mga kababayan. Pero kahit na mga kababayan, hindi na mababawi yung sinabi niya sa Senado dahil under oath siya Pwede naman siya magpanotarize niyan mga kababayan sa ibang abogado. Pero bakit biglang mayroon gustong mag-discredit sa kanya? Sino ba ang inutusan niya mga kababayan, mag-notaryo? Diba, kapag mag-notaryo ka, andun ka dapat talaga? Magkaharap kayo? Nananawagan rin siya na i-delete ang mga post sa online kaugnay dito. Paano yung hearing sa Senado, i-delete din? Dumarami na ang nakakalagay. Ay, Diyos ko. Pero gayon pa man mga kababayan, walang epekto yan. Di kung ayaw niyang inotarize, iba. Ay, si Marcoleta, abogado yan. Sa flood control scandal, sa isa na namang pasabog sa Senado. Pasabog. Mga bagong pangalan ng lumutang sa pagsalang. Ikulong na lahat yan kung ang mga kababayan. Secretary Roberto Bernardo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, baka mayroon kaming hindi naabutan. Ano na ang mga naisiwalat pa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw? Corina, mula rito Puring. sa Senado,
pa House of Representatives, kanina naman umabot din sa palasyo itong mga pangalan at opisinang nabanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nadudumihan na ang Kongreso at Palasyo. Kumanta na kasi si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inamin ang pagkasangkot sa flood control scandal. Taos puso at puno ng Ito no, bigyan ng protection kung protection mga kababayan, pero dapat managot pa rin sila. Hindi pwedeng immunity mga kababayan, Diyos ko Lord. Siguro pababain na lang ang sentensya, pero kailangan may jail time mga kababayan. na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos Diyos ko Lord! Matapos magnakaw, sa ating bansa at mga kababayan. oh Diyos ko, kung hindi nahuli mga kababayan, hindi magsusorry. Din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Sino na kinabang sa pera mo? Nakagawa po ako ng pagkakamali Umali, no? Tulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Pagdating sa Senado, dawit na si dating Senate President Cheese Escudero. Oh, buti na lang hindi dumalos yung heart mga kababayan doon sa Luneta. Anya mga kababayan, gusto talaga daw dumalo ng asawa ni Cheese, si Heart. Tapos mayroon daw nagbanta sa kanya na huhubaran siya. O ito mga kababayan, nadawit ang pangalan ng kanyang asawa. Bernardo, si Maynard Ngu, na humingi ng project list sa Valenzuela at Marinduque. Ang total ay 800 million pesos. At yan lang? 160 million dito. Ilalaan daw para kay Escudero. Personal na dineliver ni Bernardo kay Ngu ang pera sa opisina nito sa Maynila. Si Ngu ang Special Envoy of the President to China for Trade, Investments and Tourism. Ayon sa isang 2023 report ng Philippine Center for Investigative Journalism. CEO si Ngu ng Cosmic Technologies Incorporated o mas kilala bilang Share Mobile, na nag-contribute din ng 30 million sa senatorial campaign ni Escudero. wag na yan palampasin. Imbestigahan and then kailan na ng kaso. Sa korte na lang sila mapaliwanag mga kababayan. Sa January 2021 hanggang March 2023, nanalo ang kumpanya ni Ngu ng higit 1 billion peso worth of contracts sa mga LGU pati sa DepEd. Si Ngu ay nasa top 5 donors sa 2022 senatorial race at kasama ni Lawrence Lubiano na umaming nag-donate din sa kampanya ni Escudero. Pinatotohanan din ni Bernardo. Pero dapat sana mas maraming mga kababayan makakanta dito na kongresista. Kasi sila talaga ang main player dito sa mga projects mga kababayan. Antayin natin. Sana may mga mga kababayan, marami pang mga kongresista dahil hindi tayo naniniwala na senador lang. Kadawit ni dating Senador Bong Revilla. Humingi raw ng 25% commitment o kickback si Revilla sa 500 million peso worth of projects. Bagoong Pilipinas din yan. 125 million pesos ang natanggap ni Revilla na para sa kanyang re-election sana bilang senador. Inayos daw ito ng bata niyang si Henry Alcantara at siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Cavite. Wala na. Sa presinto ka na magpaliwanag, Bong. Ikatlong bagong pangalan, ikinulat ng mga tao sa Senate Session Hall. Hanggang malalim. Senator Nancy Binay. Bagoong Pilipinas din mga kababayan. Isa sa gustong mapa-impeach si VP Sara ang matuloy ang impeachment. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15%. Ang mga kababayan, tatay, yan din ang issue, kurakutan. Kapatid, pati si Nancy na naman. Of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as annexed. Si Kasuhan na, Villa ay kasuhan. OIC ng Makati City General Services Department ayon sa Makati Web Portal. Muli, ang bata ni Bernardo na si Alcantara ang nag-ayos ng listahan ng mga proyekto. Nagkakahalaga ang mga ito ng 250 million pesos at 37 million dito ang nakuha ni Binay. Plunder na yan ha. More than 50 million mga kababayan. Dineliver mismo ni Bernardo sa bahay niya sa Quezon City. Dinikdik din ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Ako Bukol. Siko pagdating sa paghingi ng komisyon. Ayon kay Bernardo, mismong Siko ang tumawag sa kanya para tanungin kung maayos bang kausap si Alcantara na siyang unang nagdetalye sa galaw ng congressman.
25% commission daw ang hingi ni Ko, habang 2% doon pinaghahatian ni na Bernardo at Alcantara. Hindi lang Kongreso ang dawit. Umabot sa palasyo ang pag-name drop ni Bernardo. Si DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, tinawagan daw siya para makapag-discuss tungkol sa programmed appropriations o yung standby na pondo. Hiningi ni Olivar ang listahan ng projects na para dapat umano Sige, palagutin na lahat ng yan. Office of the Executive Secretary. Umabot sa 2.85 billion pesos. Oh, bilyones ang pinag-uusapan mga kababayan, no? Kasunod nito, nakatanggap na ang DPWH ng SARO o Special Allotment Release Order sa parehong amount at 15% ang commitment para kay Olivar o 427.5 million pesos. Grabe, naman. oh. Mismong si Bernardo ang nag-deliver Itong mga big time, kung magnakaw mga kababayan, grabe. Hindi na sila nakokontento ng gaya ng pasimpleng kupitan. By the hundreds of millions na ang mga kababayan, so Lord. nito sa use Tapos, pataas pa ang tingin natin sa kanila. Kapag nahuhuli sila mga kababayan, nakakakuha sila ng abogado. Dahil nakakabayad sila mga kababayan ng mga abogadong di kalidad at mga mamahaling law firm. Gamit din ang nanakaw na pera. Si Olivar ay naging tao ni dating Senador Bong Revilla at Edgardo Angara. Dito na si Bago Bong lumipat kay Revilla. Secretary Sonny Angara. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. Sabi ni Olivar, handa siyang mag-leave of absence at makipagtulungan sa investigasyon. Bakit hindi na sumali sila mga kababayan, no? Sina Jinggoy at si Villanueva doon sa hearing? Dahil na-implicate na sila eh. Agaran ding bumuelta ang mga senador. Itinanggi ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo at well-orchestrated Walang aamin dyan mga kababayan. Sa presinto ka na lang mapaliwanag, sa korte na lang, cheese. plan daw ito para atakihin lang ang Senado. Giit niya, bakit daw Kaya nga mga kababayan, okay lang naman tayo ma-implicate itong mga senador. Pero bakit nag-focus sa mga senador? Dapat at the same time, mayroon ding doon sa Kongreso mga kababayan. ang tinuturo? At nasaan sina Congressman Zaldico at Oh. Martin Romualdez? Hindi kinanta ng Bernardo, no? Gulat naman si Binay sa mga akusasyon. No, nagulat. Tahimik daw siyang nagtatrabaho bilang Wow, alkalde. wow, 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 At nagagamit lang siya para lihisin ang Tahimik. issue. Paalala ni Senator J.V. Ejercito, pagbasehan ng mga ebidensya. Balikan natin yung kung sino ba talagang saan ba nagsimula ang krimen na to, di ba? Sino ba nagsimula ng pag-i-insert, kung ba't nagkakaroon ng bukol at lahat. So you're referring Balik to the House of Representatives, sir, na pinagmulan? Kasi yun lang naman di ba? Sa ngayon, nag-a-apply na rin sa Witness Hoy Protection Bernardo, bakit wala ka name drop sa House of Representatives? Program si Bernardo. Corina, itinanggi Kuring! ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga paratang ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo na may agreed 15% commitment umano na para sa kanyang opisina. At in the Para kay Bersamin? first place naman daw, walang involvement ang OES o Office of the Executive Aroy, palapit na kay bangag mga kababayan. Secretary sa budgetary allocations ng DPWH at wala rin daw anumang dealings ang kanyang opisina kina dating USEC Yang si Bersamin, no, kung itsura niyan mga kababayan, no, parang wala tayong tiwala din ba? Bernardo at DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. At sabi ni Bersamin, untarnished ang kanyang record bilang Untarnished? long-serving public servant. At kapapasok lang din Maputi pa sa puti. na pahayag o report, no, Corina, nag-react na rin itong si dating Speaker Martin Romualdez. Diyos ko Lord, si Martin Romualdez mga kababayan nag-react daw. Nasaan na pala ngayon? Bigyan ng whole departure order yan mga kababayan. Look out. Tungkol doon sa naging aligasyon kanina sa hearing kung saan di umano bukod kay Congressman Zaldico, siya rin ay tumanggap ng Eto, no? Kung totoo yung mga limpak-limpak na pera mga kababayan na dinideliver sa kanila 3 times a week. Maleta. Kahit isang maleta lang ang ialat nila mga kababayan para dito sa propaganda, mga abogado. Malilihis na nila mga kababayan. Pera-pera lang ito eh. Ginamit pa mga kababayan ang pera na nanakaw
para pang depensa. Oh, yan ang mangyayari ha. Kung talagang totoong ninakaw nila ang pera. na pera. At ayon sa kanyang statement, sinabi niya na baseless itong akusasyon. Wow, baseless. May eyewitness na, Meron baseless. tumitaw na isang surprise resource person o witness na di umano'y Yung ano mga kababayan, sabi na falsified. Duda tayo dun eh. Baka ginapang yun eh. nagde-deliver ng pera sa Tinakot. bahay ni Ko at sa bahay din ni Romualdez. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, buong loob, kusang loob na nagsalita itong nasabing resource person sa kanya. Kaya naman lumitaw ito kanina sa hearing at sabi ni Romualdez, the most telling flaw is the witness's claim that deliveries made to his house in McKinley beginning December 2024 dahil imposible daw dahil nung panahon na yon ay under renovation ang kanyang bahay at So what? Bahay nyo pa rin yan. occupied by construction workers. Hindi pala pwedeng dalhin doon. The fact na kababayan na mayroong sa kanya nakapangalan ang property. Kahit pa lote lang yan. Pina. Okay, strong statement. Yung pinakahuli na nabasa ko doon sa sinulat ni Speaker Romualdez that he will never betray the trust of the Yes. Philippines. Wow. Wala ka na ng trust na nakukuha, Romualdez. Will never betray pa. People, which leads you to think, lahat ng mga pangalan ba na binabanggit ngayon, ano? Kasi madaling magbanggit ang pangalan. Napag-usapan ba sa Senate kanina kung paano yan mako-corroborate? Kumbaga, saan hahanap ng testigo, saan hahanap ng ebidensya para patunayan na totoo yung sinasabi ng testigo na yan? May mga kasamahan siya eh. Tawagin lang yung mga kasama nila mga kababayan, mga bodyguard. 90 bodyguards mga kababayan, grabe. Isang batalyon. Ay, isang company na mga kababayan. Mas laki, isang company. 90, mga marino, mga men in uniform na dating mga kababayan. Si Zaldico. Corina, actually nandoon si Justice Secretary Boying Remulla katulad nitong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing nitong Lunes at sinabi niya na lahat yan ay i-evaluate pa naman lahat ng testimonies, hindi lang yung kay dating Yusek Roberto Bernardo, maging yung kay Alcantara at yung iba pang resource persons dahil maging yung mga senador na na-interview natin kanina ay naniniwalang dapat may sapat na ebidensya itong mga statement dahil of course these are very strong allegations at ngayon naririnig na natin naglilitawan sila at sabi ng DOJ kailangan pa raw i-evaluate ang mga ito. Sa ngayon ay Correct. tigil na ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, Hana. May mga bago bang isiniwalat si dating DPWH Undersecretary Bernardo? Mabuti na mga kababayan, no? Nagdala ng witness o surprise witness si Marcoleta. Buti pinayagan. Blind sila doon mga kababayan dahil kung pinaalam nila iyon, malamang hinarangan na. Ito na nga siguro yung sinasabing falsified mga kababayan. Yun ang kanilang counter ng mga animal. Influential eh. Natambalo sa Zaldico, influential. Corina, kakatapos lang nung hearing at sabi ni Senator Erwin Tulfo to be announced Ayan, si Lobender. pa itong next na hearing probably next week or basta wala pa raw final date at Bakit hindi ngayon? Friday. Ang Quadcom, Tricom mga kababayan dati araw-araw. doon sa kay Bernardo, lalo niya pang idiniin si Escudero sa isa namang supplemental affidavit dahil noong August 2022, pinatawag daw siya ni Escudero sa isang kwarto at doon sinabi ng senador sa kanya na marami pa raw siyang kulang na street light. Ilan na ba ang gigipitin nila mga kababayan? Escudero, Villanueva, Jinggoy. Kung blackmail ito mga kababayan para pumirma sila sa impeachment ni VP Sara, mayroon na silang numero mga kababayan. Tingnan lang natin mga kababayan kung mai-impeach pa rin si Sara. Kung maniniwala kami na hindi ito blackmail ha, kung sa February hindi aabot sa Senado ang impeachment.
Ni Sara Duterte. sa Sorsogon at ano pa raw ba yung magagawa ni Bernardo para kay Escudero at kalaunan nirelay ito ni Bernardo kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan at matapos niyan naka-receive na ng listahan ng streetlights projects si Bernardo mula sa brother-in-law ni Escudero at Paano yung ano? Meron din nag-viral sa Facebook mga kababayan, mga overpriced daw na street lights ba yon? Dinadawit ang pangalan ni Sandro yung Marcos. kanina na Totoo ba yun? na-mention sa aking storya na 160 million na di umano'y kickback o delivery para kay Escudero ay nangyari nito lang first quarter ng 2025 at Paano yung AXIS mga kababayan na si Daryl... ano pangalan yun? Eric Yap pala. 46 na maleta mga kababayan, puno ng pera. Sa computation ni Erwin Tulfo. Alam niya mga kababayan, computation. 2.2 billion daw. Sapit daw ng Hulyo, nagkaroon ng pagkakataon si Bernardo para makita itong si Escudero at in-approach siya nito at nagpasalamat. Corina. So Hana, yung 160 million na sinasabi na kickback para sa dating Senate President is for a flood control project or was it for the street lighting? Corina, yan yung streetlights project na Street light pa ha? kung saan ay Oh? umano nag-usap sila Hindi nga flood control mga kababayan. Lahat talaga ng proyekto dyan mayroong kababalaghan. ni Escudero para matulungan umano itong Sorsogon province. Corina. At ano naman ang mga sinabi ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez? Corina, actually, mas nag-focus yung hearing doon sa naging testimonies nung surprise witness at ni dating Yusek Surprise Bernardo. witness. Pero inisa rin itong si Henry Alcantara kanina dahil kung matatandaan natin, nitong nakaraang pagdinig ay sinabi niya na nagkaroon siya ng di umano'y pakikipag-usap kay Congressman Zaldico kung saan dahil nga lumulobo na itong pondo sa Bulacan ay humiling itong siko kay Alcantara na baka raw pa pwedeng mailipat itong mga pondo sa iba't ibang probinsya. Yan yung ilang distrito sa Pampanga at Tarlac. Oh? Bring him home. Bring him home. At Panagutin. sabi ni Senator Ejercito, may Pareho sila ni Tambalustos mga kababayan magsalita ng utal-utal. Oh, ganyan talaga. Talagang B1, B2 talaga mga kababayan. bang power ang isang dating district engineer gaya ni Alcantara at hindi masyadong nakasagot itong si Alcantara at patuloy nga yung naging paggisa sa kanya kanina. Balik sa'yo, Corina. Okay, maraming salamat. Hana T, nag-uulat live mula sa Senado. Binulaga ang Senado ng mga revelasyon ng lumantad na bagong resource May pera sa person basura. sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Isang dating sundalo na taga-deliver Marino. ng basura na tawag nila sa milyong Grabe no, basura lang ang tawag sa kanilang pera mga kababayan. Ang code name, basura. Yung basurang yan, daming buhay. Ang dapat sana matulungan. pera. Hindi lang daw ito sa Pasig o Taguig Dinala sa mga bahay ng mga basurero mga kababayang sina Zaldico at Tambaluslos ayon sa witness. Diyos ko Lord. Ang totoong basura mga kababayan yung pinagdalhan. kundi sa compound din mismo sa palasyo. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Siya si Orly Guteza, 47 anyos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Mag-deliver ng basura. Ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Maleta ang basura. Wow, term, basura talaga. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Akala natin 50 million ang laman ng isang mga kababayan maleta. Bakit nabawasan ng 2? Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko.
Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Grabe, no? Sa perang iyon, mga kababayan, makakabili na sila ng buong Sa building. Global City. Pinangalanan din ni Guteza sina John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant umano ng kongresista. Yan ang dapat hanapin, mga kababayan. Hanapin yan, NBI, oh. Gamitin nyo yung pwersa. Si Kibuloy, ang daming ginamit na pulis, mga kababayan, na pwersa. Eto, wala. Na nakatoka namang tumanggap ng mga basura. May Basura? isang pagkakataon na may kinuha silang mali Sana, no, hindi na lang ginamit ang term na basura dyan sa ano, no. Paulit-ulit na ano, sinasabi dyan sa Senate. Baka malusutan pa tayo dyan sa technicality. Basura ang sinasabi namin eh. Although, in-explain niya, mga kababayan, na ang basura ang sinasabi eh, ano, pera. maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na mali. Eto si, ano, Alcantara, mga kababayan, oh. Mukhang nosy masyado, no? Ang kanyang patingin-tingin talaga, mga kababayan, parang mayroong pinapahiwatig. Kita dala niya Oo. sa bahay ni Congressman Saldico sa Para lang nangungupya sa exam, oh. Verde 6. Uy, mata mo. Ang masabing mali-maletang basura, inilipat anya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga Pinagdalhan. Oh, mga bahay, mga kababayan, pinagdalhan. Sa anomalyang flood control projects. Tapos sabi ni Romualdez, ano pa yan eh, under construction pa. Kahit na, bahay mo pa rin yan. Kahit lote lang yan. Ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35. Grabe, no? Under construction pa yung bahay ni Romualdez, mga kababayan. Meaning, marami talaga siyang bahay. Diyan pa lang, no? Marami siyang mansion, mga kababayan, sa Forbes Park. Kaduda-duda na. Para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Mackinley Street, 43, oh. Taguig. Ang 11 McKinley, oh, dyan sa may ano, mga kababayan. Yung Venice na hotel. Wow! 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Sa pag Pwede i-raid yun? Wala na siguro yun. Pero may CCTV yan, mga kababayan. Oh. I-summon ang hotel. tatanong ni Marcoleta, isiniwalat din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating House Speaker sa BGC, nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street, Forbes Park at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Malacanang Complex! Palapit na sa Malacanang, mga kababayan. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging seguridad ang kanyang trabaho. Nabanggit naman ang pangalan ng isang Michael Yang na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park. Oh, pero binili niya at tambalustos, mga kababayan. Grabe, no? Small world. Ang bahay ni Michael Yang, binili ng Saan tambalustos. sila nakapag-deliver ng kickback para kay Romualdez? Umabot niya sa 3 beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang 70 mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Saldico. Agosto nitong taon nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Kaya hiling niya ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kakasuhan ka pa ng falsification. Imbestigan. Pwede tawagin yung lawyer, mga kababayan. Bakit sinabi niyang falsified? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante! Oh, goodbye na pala si Abante. Oh, tapos na ang bida-bida ni Abante, mga kababayan. Posibleng lumawak pa ang investigasyon sa flood control scandal dahil dalawang senador pa raw ang maaaring pangalanan. Eto, no? Palapit ng palapit kay Erwin Tulfo, mga kababayan. Kabago-bago. Di ba, binisita siya ng kontraktor, mga kababayan, sa kanyang opisina. Sabi, may tulo lang daw. Kumuha ng kontraktor na iyon para umayos sa kanyang tulo sa kisami. Not to mention, mga kababayan, si Erwin Tulfo, BFF yan ni Romualdez. Oras na malantad na ang iba pang ebidensya sa programang At the Forefront ng BNC. Sinabi ni Attorney Raymond Fortun, legal counsel ni Bryce Hernandez, na hindi Fortun, mga kababayan, ang kinuhang lawyer. Hindi basta-basta yan. Milyones ang niyan, mga kababayan. Talent fee. Yan ang sinasabi natin. Na etong mga taong ito, kung totoo man ang akusasyon sa kanila, mga kababayan, na nagnakaw sila ng pera, gagamitin din nila ang pera. A portion, maliit na portion lang, mga kababayan, para kumuha ng mga abogado.
ipanalo ang kaso. I-delay nang i-delay hanggang madismiss. Name drop Oh. ang kanyang kliyente nang walang matibay Ending yan, madismiss. Kagaya ng dati. na ebidensya. Hmm. Dala ang mga resibo at iba pang dokumento, tinukoy ni Hernandez sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na sangkot umano sa kickback scheme. Kaugnay naman sa computer ni Hernandez na itinuturing na key evidence, hindi anya matitiyak na hindi na kompromiso ang laman nito. Pero itinurn over nila ito dahil may tiwala sila sa DOJ. Kami wala. Kay Boying, wala kaming tiwala. Oh. In his own words, sabi niya, ang In his hirap own- magturo na wala akong basehan. We gave the computer to the DOJ under good faith and with full trust that it's For what itong mga mga kababayan, interview ng mga abogado sa media. Dapat sa korte na ito, no? its contents will be revealed. And we Wala pa kasi actual na kaso mga kababayan eh. Dahil kung mayroon ng ongoing talaga na case na sa korte, sub judice na ito mga kababayan, bawal na itong magputak. full trust. We actually lay the trust on the DOJ that the truth will come out. It's as simple as that, no? Due Kumusta na pala si Ampatuan? Yan ang pangako ng NBI sa lahat ng iniimbestigahan dahil sa flood control scandal. Due process. Kasasabi nga lang ni Bibik. Ha? Boying. Bibing tuloy. Ni Boying. Na-agree siya kay Tulfo na kailangang i-bend. Hindi kailangan duwan sa due Kasama riyan process. si Ako Bicol Party List Representative Salvi Co na Ako, panaisipan Kolbo. pa rin kung babalik Bukol. pa ito ng bansa. Narito ang agenda Nasa Paris daw. Wow. ni Andrea Salve. Wala raw kapangyarihan ng NBI na umaksyon at hanapin si Ako Bicol Party List Ay, Representative Diyos ko. Walang kapangyarihan, Diyos ko, Lord. Ano pala silbi ninyo? Kung hindi nyo kaya, i-forward ninyo sa may kaya. Zaldico, ang isa sa mga kontrobersyal na pangalang isinasangkot sa flood O eto mga kababayan, wala na sila kapangyarihan. Pero kung ibang tao yan, grabe. Kung mga kampo ng Duterte ang tutugisin, mabilis pa sa alas 5. scandal. Ayon kay NBI Director Jaime Bakit nandyan pa yan? Akala natin nag-resign na ito mga kababayan. Layas! Santiago, wala pa silang pinanghahawakang papel gaya na lang ng nangyari noong umuwi sa bansa si dating PCSO General Manager Ruina Garma. Oh? Ano ba ito mga kababayan? Nagtatrabaho ba ito? Nahaharap si Garma sa patong-patong na kaso kaugnay sa 2020 assassination ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Wala kaming holdings like warrant of arrest. Wala kaming magagawa eh. Katulad, kay Saldi. Puro sila meow-meow na Saldi. Meow, 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 meow. Nahawa tuloy kay Kiko Barsaga mga kababayan. Wala namang warrant. Ano naman magagawa? Meow, meow. Una nang nabigyan ng Di ba final na yan sa ano? Ano pala yung finally Boeing mga kababayan sa NBI? Diyos ko Lord. Ano ba ito? I-follow up ninyo. biyahe pa Amerika para umano sa isang medical treatment. Puro meow-meow. Ito ni House Speaker Boji D noong September 18 at inatasan si Ko na umuwi sa loob ng 10 araw. Hindi raw isinasantabi ng NBI ang Ito, makakawala pa itong mga animal na ito mga kababayan. panagutin ang Isa pa to, oh. Yung meow-meow talaga mga kababayan. Ito, original na meow-meow. Kuting. Meow, 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 meow. Ang dating tigre mga kababayan, naging kuting pa lang. sangkot sa Lord. mga maling flood control projects. Ano naman, pinagmamemeo-meow nyo dyan, BBM. We still have due process. We will have to investigate. Hindi yung basta't damputin na lang kita Damputin mo na. na hindi. Due process. Kung mayroon ng kaso, sampahan na ng kaso, di ba? Ordinaryo tao mga kababayan, sasampahan ng kaso. And then aresto. No? Yun ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Wala pang case build up talaga sa mga animal na ito mga kababayan. Sa No? kawalan ng arrest warrant, wala ring napaulat na immigration Bilyones. lookout bulletin at hold departure orders para kay Ko. Ayan mga kababayan, isang kumpas lang yan ni BBM. Bantayan nyo ito mga tao na implicate na ito. Kumilos saan dapat kumilos? Ito di si Bangag mga kababayan. Ay nako, budol na talaga mga kababayan. Gusto lang niya, sige masalita ako dito, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Walang follow up. Question pa rin kung nasaan si Ko matapos kumalat sa social media na wala na siya sa Amerika at nasa Andun daw sa Spain Paris. na umano. Madrid na. Para sa agenda, Oh. Andrea Salve, Billionaire News Channel.
Ay nako. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa mga bagong kaululan? Post your comments below.